Hello mga kasaliksik, sa video na to pag-uusapan natin kung paano maghanap ng quantitative survey instrument. Kung ikaw ay gumagawa ng quantitative survey study, kinakailangan mo ng mga instrument na magme-measure doon sa mga variables na pinag-aaralan mo. Tandaan natin na hindi naman lahat ng variables ay kinakailangan meron tayong instrument para ma-measure ito. May tinatawag na mga demographic variables gaya ng age, height, weight at iba pa na maaari na nating direktang itanong sa ating mga respondents. Ngunit may mga variables din na kinakailangan natin na tinatawag na special instrument. Kapag ito ay may mga variables na hindi direktang nasusukat, gaya ng stress, job satisfaction at self-esteem. Kailangan natin dito ng mga valid instruments. Pero may mga kailangan tayong i-consider sa pagpili ng mga instruments na gagamitin natin para sa mga to. Una na rito ay dapat tested and validated ng mga previous researchers yung instrument na gagamitin natin. Madalas nang tinatanong to sa akin guys, kung pwede bang sila na lang yung gagawa ng instrument na gagamitin nila sa kanilang quantitative research study. Ang sagot doon guys ay hindi basta-basta ang paggawa ng mga research instruments. Dumadaan ito sa mahabang proseso ng validation. Kinakailangan mo munang gawin yung instrument, ipa-validate, i-pilot test, i-analyze, i-edit, at i-validate ulit ito para malaman kung meron pa bang mga dapat bang baguhin o improve yung instrument na ginagawa mo. Sa katunayan, yung pag-develop at pag-validate pa lamang ng instrument ay isa ng research. So, kailan ka naman pwedeng gumawa ng instrument mo para sa quantitative study? Advisable lamang gawin ito guys kung yung variable na gusto mong i-measure ay wala pang mga existing na mga instruments. Sa madaling salita, last resort na lang talaga yung paggawa mo ng sarili mong instrument. Pangalawa, dapat mag-adapt ka. Pag sinabi nating adapt is gagamitin mo yung mga existing ng mga validated and tested na mga instruments. Pero dapat yung i-adapt mo is na-publish sa mga peer-reviewed journals or publication. Reminder lamang guys, mag-ingat tayo sa pag-adapt ng mga instrument na nakikita natin sa internet. Kasi baka ang mga ito ay hindi mula sa mga scholarly articles. Ibig sabihin, hindi dumaan sa masusing peer review. Panghuli, dapat ay alamin mo yung original source ng instrument na gusto mong gamitin. Baka kasi ang mapagkunan mo ay yung study lamang na nag-adapt din sa original instrument na ito. So, mula dun sa study na yon, guys, pwede nyo tingnan yung bibliography or yung references at doon nyo makikita yung details ukol sa original source ng instrument na balak ninyong gamitin. Tandaan, hindi rin natin pwedeng gamitin yung instrument hanggat hindi tayo nagpapaalam sa original author or creator nito. Kaya kapag nalaman nyo na yung details tungkol doon sa original creator or source, dapat maipag-communicate kayo sa kanila para ipaalam na gagamitin ninyo yung kanilang instrument. Kapag dumating sa punto na hindi sila pumayag, kailangan nyong irespeto yon at maghanap ulit kayo ng iba pang instrument na pwede nyong i-adapt. Yun lang mga kasaliksik, hanggang sa muli. Bye bye!